Now let us know what are the things that you should do after you pass the board exam. Hi teachers, I'm Veronica Cruz, known as Cruzita sa TikTok or Cruzita Teacher Niga, but nagpapakilala rin akong Bads Veron. When it comes to my ka-vlog-vlogan, I hope na supportahan nyo rin yung mga ka-vlog-vlogan ko. So, today, tonight, anong oras ka man nanonood? It's another day, another kaalaman. And yun, marami na rin akong napapansin, may nagko-comment na nga sa TikTok, "Ma'am, it's oath-taking season na." Ano pa ba, ang sabi niya, "Ma'am, ano na yung mga gagawin after we pass the board exam?" And yun nga, na-notice ko nga na after the board exam, 'di ba, may mga nagtatanong na after the result, "Ma'am, ano yung next na gagawin?" So, napansin ko na paulit-ulit na lang din ang sinasabi ko. At kaya eto napagdesisyonan ko na gumawa na ng video na ito for the future reference. At para hindi na tayo paulit-ulit sa pagsagot kasi isa lang naman ang isasagot ko, puntahan niyo na lang dito sa YouTube na ito. So let's start. Of course, after we pass the board exam, we want to get our license. Sino ba naman, 'di ba? Oops, but before that, we should attend oath-taking. And what is oath-taking? Ibig sabihin nito, manunumpa ka. Kaya nga oath-taking, 'di ba? And take note, hindi mo 'to puwedeng palampasin kasi kapag hindi ka nag-attend, you cannot get or you cannot go to the next step, lalo na dun sa initial registration. Kaya kung ako sa'yo, besh, mag-attend ka na, umawra ka na, makikita mo din, makakasama mo din yung mga kaparehas mong pumasa sa board exam. Pero kung ayaw mo, meron din namang online oath-taking, alam ko. So yun nga, may different kinds of oath-taking. Merong special, merong online, and meron ngang face-to-face. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, ang kaya ko lang sagutin ay about sa face-to-face. Paano ba tayo a-attend sa oath-taking? First, punta ka sa LERIS mo. Hindi puwedeng wala ka niyan. Dapat alam mo yung LERIS mo. And then makikita ninyo pagpunta nyo dito, select transaction. Ulitin ko, select transaction. Ulitin ko po, pupunta po tayo sa LERIS at pipindutin po ang select transaction. At dito nga makikita nyo kung ano yung oath type ninyo. Of course, para kanino, para saan? Siyempre, anong gusto ninyo? Special, online, or face-to-face? Nasa inyo yan. And then, pipindutin nyo, hanapin nyo dyan yung profession. Anong profession mo? Okay? And then next, wag na wag, sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamahalaga na wag niyong iwawala. Naalala ko tuloy yung kaklase ko, kaparehas ko siyang nag-board exam, tapos sabi niya, tas kailan niya lang naisipang kunin yung ID niya, tapos sabi niya, "Nika, anong gagawin ko?" Sabi niya, "Nawawala yung ID ko, anong gagawin ko? Pati ba naman yun?" Yung no ninyo hindi ko masasagot yan. Ang tamang sagot diyan ay pumunta kayo sa ERC branch ninyo, dun kayo magtanong, okay? Ulitin ko, 'di ba, pumunta tayo sa LERIS. I'm so sorry, napapadaldal ako. Ito na, medyo formal na tayo. So, ulitin ko po, pupunta po tayo sa LERIS, pagkatapos pipindutin yung select transaction. Pipili po tayo kung anong klase ng oath po. Next po, yung profession ninyo. At sabi ko nga po, huwag niyo pong kakalimutan yung NOA niyo po, yung NOA number niyo po, diyan niyo po ita-type. And then, proceed po tayo. Pipili kayo kung saang venue niyo gusto. Okay. So, please be reminded, take note. Wait lang, magbabasa muna ako ng script ko. Okay. So, ang gulo ko. Hindi. Sa totoo lang, alam niyo ba, 1 week ko na 'tong pinoproblema yung gawa ng videos na ito para sa inyo. Hindi ko alam, tinatamad ako or hindi gumagana yung utak ko. Kasi kapag wala ako sa mood, hindi ako magvi-video. Ayan, pag-pray niyo laging nasa mood ako. Grabe, pasensya na, napunta kayo sa channel na ganitong hindi, gusto ko lang naman ng kausap. Ganyan kayo, 'pag yung may kailangan lang kayo, dun niyo lang ako Sabi ko nga sa inyo, proceed kayo and then pipili kayo kung saan yung venue niyo gusto. Take notes, kayo yung mamimili kung saan niyo gusto. Hindi ko lang sure kung saan kayo nag-exam, dun kayo dapat 'di ba o-oath taking.
hindi ako sure kung nag-iba kayo ng place, makakakuha kayo ng PIN ninyo tsaka nung booklet kung nasaan yung name niyo na kasama kayo sa list of passers. Hindi lang po ako sigurado when it comes doon. So, wag niyo na akong tatanungin when it comes doon, ha? Kasi ang sinishare ko lang dito yung base sa mga nalaman ko sa iba, sa na-experience ko po. But of course, 'di ba, hindi natin alam, nagkakaroon ng pagbabago kaya pagdating sa mga ganito better to ask PRC, lalo na sa PRC branch ninyo. Next, saan ba makakakuha ng ticket? Saan ba makakabili ng ticket? Yes, opo, binibili po ang ticket. Ayan, may mga nagtatanong kung puwede daw bang online. So, depende din 'yan sa PRC branch ninyo. And 'yon, pagdating naman sa pagbibili ng ticket, dito sa amin, ang ginawa po namin, 'di ba po nag-schedule po kami. Tapos magpo-post po yung FB page po nung PRC kung kailan po kayo pupunta do'n. Depende yata sa surname ninyo, gano'n. Kung kailan kayo pupunta ta's kukunin niyo yung ticket. Kaya mas maganda na i-follow niyo yung FB page ng PRC branch ninyo or kung saan man venue ang napili mo kung saan ka mag-o-taking. And kung tinatanong ninyo kung magkano ang ticket, depende din yan sa venue ninyo. So, ang kasama ba, may binabayad din ba na ticket? Binabayaran din ba yung ticket nila? Yes po. Ilan ba yung dapat nakasama? Ang alam ko, isa lang. Pero depende yan sa inyo kung depende din sa PRC branch ninyo or dun sa venue kung puwedeng marami or hindi. And next, may mga nagtatanong din, kasama ba, katabi ba yung mga magulang or yung kasama? Hindi rin po, hindi katabi. Kami based on our experience. Tapos alphabetical ba? Hindi rin po alphabetical. So parang ang dating first come, first serve. Next, may mga nagtatanong, "Ma'am, ano po yung susuotin, corporate attire or Filipiniana?" Yun yung pagkakaalam ko. May mga nagtatanong, "Puwede bang magdamit halimbawa, sa LGBTQ ganyan, puwede bang magdamit ng ano?" Yun lang po, hindi po ako sigurado. Mas maganda na sumunod na lang po tayo na formal po. "Ma'am, anong oras po ba yung o-taking?" Tignan niyo po yung ticket ninyo, may nakalagay dun kung anong oras po, yun po yung susundin ninyo. So, ano pa ba yung mga tanong about sa oath-taking? I hope nasagot ko yung mga iba niyong tanong at I hope nalaman niyo na hindi lahat ng tanong niyo kaya kong sagutin. So, after the oath-taking, let's have part 2, the initial registration. By the way, bago ko i-end itong video na ito, maraming maraming ay, baby agad. At yun nga po, napansin ko kasi yung sa TikTok lagi yung mga nasasagot ko na nako-comment, nare-replyan. So, gusto ko lang po magpasalamat sa mga nanonood po dito sa YouTube. Grabe, sa totoo lang po dahil sa inyo ako nagkakasuweldo. Sa TikTok walang suweldo, charis. Hindi, sa totoo lang po, maraming maraming salamat po sa mga nanonood po sa akin. Of course, sa TikTok, dito sa YouTube, lalong-lalo na nga po. Hindi man po ako nakaka-reply, pero sinasagot ko po yung mga tanong niyo in general. Kaya maraming maraming salamat po. Hope na tuloy-tuloy po yung support na support! Ganyan naman kayo, 'pag may kailangan lang dun niyo lang ako panonoorin. Charis. Hindi, ano lang, love, love lang tayo dito. But hoping 'no, suportahan niyo rin po yung mga iba kong ginagawa, lalo na yung mga ka-vlog-vlogan ko. And that would be all. Thank you so much. Thanks for watching. Hello po, kung gusto niyo po ng soft copy ng mga reviewers at mga pertinent papers, punta lang po kayo dito sa Facebook. Search niyo lang po ang Veronica Cruz at may makikita kayo naka-pin post at sa pinakababa po may makikita kayong Google Drive link. At sa TikTok naman po ay Cruzita01 at may makikita po kayo sa bio na link. I-click niyo lang po yun at ito po ang makikita ninyo. I-click niyo lang po kung ano po ang hinahanap niyo, kung let reviewers po ba, pertinent papers, or kaya mga social media